Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Kapapasok lang ng balita kung saan ay halos isang linggo nang hindi lumalabas at hindi nagpapakita sa media itong si DOJ Secretary Boying Rimulya at ang kanyang spokesperson lang na si Atty. Lico Clavano na madalas nating nakikita at nagbibigay ng update dahil dito ay samot-sarang spekulasyon na nagtitrending ngayon sa mundo ng social media kung bakit at ano ba talaga ang nangyari kay SG Boying Rimulya. Pero bago ang lahat mga kabanat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Trending Now TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. huwag mo nang patagalin yan, subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutan i-click ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng banat videos na i-upload namin. At yun nga mga kabanat, ilan sa mga posibleng dahilan kung bakit bigla siyang naglaho sa media at wala na lang abiso sa publiko ay ang mga sumusunod. Una ay baka umiiwas sa kanyang paulit-ulit na kapalpakan, pangalawa ay posibleng nilulutong plano para sa kanya mga kritikong at sa kanya mga inaakusahan, at pangatlo ay posibleng palabas lang nila ito at kalaunan ay inanunsyo ng Malacanang na ililipat siya o kaya naman ay liligwakin na o sisibakin sa kanyang posisyon sa DOJ dahil sa kaliwat kanan na panawagan ng marami sa ating mga kababayan na siya ay sibakin na sa pwesto. Pero ang pinakamatinding dahilan daw dito ay ang kanyang kalusugan na kung saan ay may isisiwalat ng isang retired general na sumasa ilalim sa isang operasyon kung saan ay pwede siyang sakit sa puso at sa may tuturing na isang malubhang karamdaman. Samantala dahil sa biglang paglalaho ni Boying Rimulya ay umani naman ito ng samot-saring reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at ayon pa sa kanila ay nag-uumpisa na ang karma ni Rimulya dahil sa ginagawa niyang panghuhusga sa mga taong pinaghihinalaan pa lamang gaya ni General Bantag at Congressman Arnie Teves Jr. Ito ang mainit na balitang pinuputak ni ngayon ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media, and they posted: matalino ang mga abogado ni General Bantag, T. Sir Zulueta, dahil ang katotohanan na ipaglalaban nila. They are very honest lawyers, avoiding deep in their heart. With the blessing of the Lord, they will defend their client honestly and gracefully. When time comes, the people will love and respect them. Hindi madakip yan si General Bantag dahil marami nagmamahal sa kanya, walang magtuturo sa kanyang kinaroroonan, kaya kahit malaking reward na ang nakapatong sa ulo niya, baliwala yan dahil sa mahal ng taong bayan si General Bantag. Sa palagay ko, kahit ilang millions pa yan, parang malabo na lalabas pa yan kasi po sa simula pa yan bias ng lalaban, kahit sinong tao hindi yan mag-surrender, at maliban kung ang isang tao ay baliw na, maling-maling bias ang simula kaya nagka-leche-leche at nagkakagulong hindi na maintindihan. And nga ba ang nangyari? May mga nagsasabi na ganito, may mga nagsasabi na ganito. So, umpisahan natin sa ayan, umiiwas sa kapalpakan. Kaya, ito yung katanungan natin. Maaari kayang umiiwas sa mga kapalpakan niya? Ayan. So, in line with that, re-reference natin yung mga ibang mga napansin natin. Natawa ko dun sa joke ni Atty. Topacio kanina Relax lang kasi. Sa Kakatimor-Leste mo kasi, sabi niya Kakatimor-Leste mo kasi, ayan, nagkandaleche-leche na yung buhay mo. Alright, so maaring may pinaplano, di natin alam kung anong pinaplano nila or yung bang may niluluto. Next, ano pa? Ayan. Ito yung parang mas tugma. Di natin alam kasi
Ang first na makakaalam niyan, alam nyo na, yung mainstream media kasi sila naman talaga may access kung ano man ang scoop na information. Bagamat ito ay nanggagaling sa mga ibang kasama natin or sa mga ibang social media ay meron daw sakit. At nakita ko rin ito sa post ni Maharlika kanina, no? At meron din sa kabila na bagamat ito ay parang marites pa, pero sa totoo lang, kung titingnan ninyo yung ayan, kung titingnan niyo naman ang mukha ni Boying Rimulya, hindi kung tingnan niyo ba lang sa features ng kanyang mukha, hindi fresh, parang alam niyo yung pwede mo ring sabihin na dahil sa bisyo, I don't know what bisyo is that, pulburon man yan o yosi or alak, hindi ko alam kung umiinom siya o nagyoyosi siya, pero base pa lang dito kung titingnan ninyo itong kanyang mukha, yung kanyang lips medyo dry, dark, yung feature ng kanyang mukha very dry na something like masasabi mo na meron talaga siyang iniindang sakit. Maaari itong pinakamalapit sa ating hula, maaring may sakit na siya at kinakarma na. Of course, hindi tayo dapat maging masaya na meron tayong kapwa-tao na may sakit. We don't take joy or happiness on that, but of course, it's reality. Sometimes yung karma, mabilis yung karma. Na sometimes yung ginagawa mo sa kapwa mo, maaaring kaagad-agad yan ay ibalik ng Diyos. Kung hindi man ngayon, kung hindi man mabilis, maaaring in the future, maaaring one of these days, pero tila baga ang lumalabas, may mga balibalita na ito daw si Boying Rimulya ay may operation daw sa puso. Pag sinabi kasi na operasyon sa puso, abay matindi yan. Hindi po biro yan pag puso ang operation yan. It takes months or even 2 years para ma-rehabilitate yung puso mo and even after operation kailangan mo pa rin magpahinga. So ang gusto namin sa iyo, ang hiling namin sa iyo, Mr. DOJ Boying Rimulya, ay ipaubaya mo na lang sa iba na medyo maliksi-liksi pa at kayang gawin yung trabaho mo ng tama. Sama-sama po tayong ipanalangin si Boying Rimulya na wag nang bumalik. Panalangin natin na sana magkatotoo na wag na siyang bumalik. Well, of course, ipanalangin natin na kung di siya bumalik man, mga kaibigan, baka sakaling sumuko na talaga si General Bantag. Kung sakaling di siya bumalik si SOJ Rimulya. Well, soon. Pero kasi yun yung deal ni Bantag. Pag nag-resign siya, susuko si Bantag, di ba? Balay natin, di ba? Palangin natin na huwag ka nang bumalik. Please. So yun yung panglima, maaaring liligwakin na si Boying Rimulya dahil nakakahiya siya. I mean, pwedeng ganun na nakakahiya siya or nakakahiya na yung kanyang mga pinagagawa. Kumbaga, nagiging factor yun na mas lalong kasi yan alter ego yan ni PBBM din on the part of justice, alter ego niya yan. So yung lagi niyang ginagawa na gano'n na akala mo na parang tinatanga niya yung taong bayan na parang wala tayong ang daming mga abogado sa Pilipinas, tapos yung mga argumento at mga pahayag nitong si mismong tatay ng hustisya ay gano'n, maraming abogado sa Pilipinas na nakakaalam ng batas. Ito, magbibigay ako ng update tungkol sa kalusugan ni Secretary Boying Rimulya. Ano daw si Boying? Na triple heart bypass. So, it's a major surgery. So, ano ba yung bypass? Dito po sa puso natin, parang health tips na rin ito. Para, let's discuss this, para sa ating health maka-learn tayo ng lessons na alagaan ang ating puso, ang ating kalusugan. Kaya triple heart bypass. Ganun po ang lumalabas na balita na nagkaroon yan ng major surgery si Secretary Rimulya. Ako, personally,
hindi ko magustuhan yung performance ni Secretary Remulla sa DOJ, but tao pa rin siya na dapat nating mahalin, pagdasal. Kaya in this case, ako nagpapasalamat na successful ang kanyang triple heart bypass artery. Ang kailangan na lang is magpahinga. So, sabi ng Bible, ang kasalanan daw natin is nanggagaling out of the man's heart. Galing sa puso ng tao, yun na, lalabas yung kasalanan. Ano yun? Adultery, fornication, sexual immorality, evil things comes from the heart. Kaya, ang Panginoong Isus lang, ang Diyos lang, yung blood of Jesus is the only one that can cleanse. So, we'll be praying for your fast recovery Secretary Boying Remulla. At yun na nga mga kabanat, gusto mo po ba At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.